Number one, review statement on the previous Gikan sa Masa para sa Masa episode, you demanded an audit from the high-ranking officials, especially those in Congress, on how they spent money for public funds. This has prompted different reactions from lawmakers, most of whom vouch for the integrity of the lower house and their strict adherence to the law. In fact, a 60-member party list coalition maintained their support to the Speaker who transformed it into one of the nation's most respectable institutions. Your reaction to this, Mayor? Pastor, hindi nakuha nila ang the rationale of the whole thing. Yung integrity ng institution ng Congress. Iba yung a demand from a citizen of this country invoking the right, constitutional right of the people to be informed, lalo na sa pera nila. Whether or not they are legitimate in the sense that they spent the money well, okay lang yan. But, hanggang bunganga lang yan. Wala namang magnanakaw nagsasabi, alam mo, galing ako dyan sa Congress. Many years ago, during Estrada's time, we were the Congress that impeached Estrada. Nandoon ako doon. Sumibro ako, huwag tayong magdukuhan. Alam ko ang ginagawa ng Congress. Sabi niyo tama? Well, for now, kung tatanggapin ng tao yung sabi niyo tama, di okay kayo. Bahala na ang tao. But itong most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Well, ito, we can only find the truth or falsity of this statement. Parang depensa to that the integrity, that they have spent the money well. Well, that is maybe your truth. But how about the truth of the people? Now, you see, what is the best that we can do? Pati itong party list. You're under the protection and let me find the word. And your sustenance, subsistence, nandyan sa speaker. At yung extra money ninyo na binigay beyond your salary. Makikita yan And you would find it a horror. Maybe when they finally opened the records, that their salary is just a pittance to what allowances they are receiving. They are receiving more than what the law allows. Salary plus allowances. And ito ang sabihin ko sa iyo. May kababayang Pilipino. Yung audit na yan, yung GAO, General Auditing Office, ino-audit lahat yan, mga presidente, mga opisina sa presidente down, cabinet, lahat yan hanggang baba, doon sa mga pantalan. Audit lahat yan. Ang judiciary, ino-audit yan ng husto. Pero sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan, o magtanong kayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo.
auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Maghanap kayo ng isang red flag. And despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Kasi ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa General Auditing Office is controlled by Congress. The President is controlled by Congress. Everybody there must bow to the majesty of Congress because they hold the money of the people. How much to be spent? Ilang ibigay dito, ilang ibigay doon, maliit dito, maliit malaki doon. That's your prerogative. It's a constitutional prerogative. So, what is the defense? Kung magloko sila, magnakaw sila, mag-excessive expenses. The defense is in the Constitution. And it says, the right of the people to be informed must be is majestic. Diyan lang makita natin, pati akin, nung presidente ako, nung congressman ako, sige, buksan ninyo. Buksan ninyo para malaman natin. Makita ninyo doon. Kasi gusto ko, Pastor, makita eh. Kasi ako, Mayor, I hold every other week a command conference. Buhay pa yung mga tao na yan hanggang ngayon. You can check with Deb and with COA. Bigay ko ang pera dyan. Hindi ko yan binubulsa. Nung na-presidente ako, almost every other week, may command conference kami. AFP, consisting of the Air Force, Army, Navy, and the Police. Diyan sa Malacanang, magtanong kayo ng isang general o magtanong kayo ng isang colonel dito sa inyo o magtanong kayo ng major kung hindi totoo ang sinasabi ko. Pag hindi totoo ang sinasabi ko, hindi na ako haharap dito. At ang command conference ko every other month. I get to meet everybody. Now, let me tell you an event which has been kept secret by almost everybody, including me. One time, may command conference, Pastor. Yes. At may na-involve na isang general. Ang pera ng sundalo para sa may sugat of 1 million na wala. So I demanded, hindi ko na sabihin ang pangalan, but you can check this out. Diyan sa command conference, sinabi ko, umalis ka at ibigay mo yung pera kay ako ang magbigay doon sa mga sundalo. Ganon ang kalala ng pagkamayroon ng problema sa gobyerno. Pero ako ay
ang baraha ko talaga, yung last na baraha ko na tinatapon ko na kaagad. Anong gusto ninyo? Yan. In the cabinet, buhay pa naman yan. Wala pang namatay sa cabinet eh. Naggalit ako dyan. Dyan si Medialdia, nandyan yan. Siya ang executive secretary. Nandyan si Dominguez. Nandyan lahat. Nandyan yung military. Esperon, si Lorenzana. yung classmate mo na bright, Lorenzana, Mayor. Lorenzana. He was my DND chief. Yan, tanungin ninyo, buhay pa naman yan. Kasi nandoon yan sila sa cabinet rin eh. Hindi retired naman yan sila. Kaharap ko yan mga dito sa mga civilian, mga transportation gano'n, puro civilian. Yung nilagay ko ng mga army doon, DENR, si Mato, si Anyo, lahat. At nagalit ako sa Senate, hindi lang military, sa lahat na. Sabi ko, if we cannot act together in unison, and if we cannot understand each other's value, kung iba ang values mo sa values ko, if I think that yours is more not really corrupt but mahina, then this government cannot function well and only end in disaster. I stood up. Nandyan pa yung mga cabinet member. Tindig ako, sabi ko, mag-resign ako. Buhay pa yan sila lahat. Buhay yan sila lahat. 2 beses ako nag-offer sa command conference sa cabinet. Mag-iibang panahon. Yes, Mayor. Mag-iibang problema. Dito sa it was caused by the loss of the money. Lost money by makating kamay dyan sa military. Nagkalit talaga ako sa command conference at sabi ko, I will not be president for this country with you guys supporting me and making me a very stupid leader standing there. At sa likod ko, hiyayari ninyo ang pera ng tao. Grabe ha. Ito naman kay sinabi ko lang, you open up your, buksan mo lang. Open the books of your finances. Yes. That was my demand. Ang sagot nila, this has prompted different reactions from lawmakers, from Congress, most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Really? Okay. If you are telling the truth, then let us open the book of accounts. Wala mang problema. Strict adherence man kaya. Di pakita mo. Ito, Mayor, strict adherence. Nagkamali ka dito. Then I will apologize. But, batin mo. Huwag mo akong lukuhin. Galing ako dyan. Gusto ko buksan ang libro ni lower house Speaker head si Martin Romualdez. Romualdez. Ganon. Simple mo lang. And it is provided by law. By the Constitution itself. Not in mere regulation. Constitution. The right
of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Wow. Pati ako, pati si Inday, now, open up the confidential funds namin ni Inday. Ako, maraki ang gasto ko. Pinaganda ko ang Davao by all means. Patayan, totoo yan. Pinatay ko yung mga enemies of the state. At yung nag-surrender, tinanggap ko. And look at Davao now. Sige nga. Compare it with your city. Now, yung convention fund Inday, minintay niya, akin yun. Alam niya kung sino ang bayaran, sino ang kailangan bigyan niya nag-surrender. Hindi na dala sa livelihood ng istorya na you have to wait for a program of livelihood in the conundrum of sa government, Hindi madali. So, pag ikaw surrender, ayan o. Bigyan ka agad. Bigyan kita. Okay. May bahay, may lupa, may pera. Kaya kung kinarakot namin yan, tignan mo ako ngayon. Ang hiram na nga lang ng jacket, pastor. Hindi naman akong kabili kong ilang taon ako, mayor, 23 plus 6 as president. Tingnan mo bahay ko. Nakapunta mo noon si pastor. Nadagdag lang ng isa kasi bahay ng kapatid kong binili ko. Ayan. Yan kaya ang bahay ng presidente? Tingnan niyo. Look at the house. Walang garage yan kasi puro yung sa taas, maliit na kwarto yan. Nagdagang ko kasi nanganak kami. Tapos pag alis ng kapatid ko, binali ko na lang para in front of it is also a housing na yan. Binagay ko sa anak ko, si Baste, yung mayor. Ayaw kong malayo eh. Yung harap niyan, bahay lang rin ng housing. Yung kanya formang housing talaga, hindi pa niya iniba. Eh, yung guest son ko eh. Tapos na mayor, gusto ko lang na makita ng mga apo ko pati nandyan siya. Yung bahay na yan, Mayor, nung mayor pa kayo. Mayor pa. Long time ago. Ikaw pa, pastor, ang nag-bless niyan. Yes. Hindi ka tagkasya lahat ng member ng kingdom kasi hindi man talaga tayo magkasya. Maliit. Maliit. Sa labas lang. Bakit ako magpakurne? Why do I have to be a hypocrite? If I have money, magtahimik na lang ako. Ilang beses tayo nag-uusap sa ilang usap tayo dyan sa Congress na kaya nag-abot pa tayo hanggang ngayon na some of you are still there. Sino ang congressman offered, not really, resigned because of a son's actuation? Kasi si Pulong, yung congressman ngayon, bata pa,
nakipagsuntok ka ng security guard. Malaki si Pulong bakbakan, nabugbog yung security. Ang ingay dito sa Davao, kunudrop nga ng sige, ganon. Nung umabot yung sa Congress, sa radyo, na ganon ang nangyari. Sabi ko ganon. I offered to resign. Nilagay ko doon sa speaker, I am resigning. Sabi ni Speaker Villar, buhay pa naman yan. Hindi ko matanggap yan kay puro lang tayo congressman. Nilagay lang ninyo as speaker to maintain the order of action sa bill in the conduct of the internal affairs dyan sa floor. Sinong congressman nag-resign as a matter of principle? Tanungin ko kayo. Sinong government official nag-resign as a matter of principle? Prinsipyo. Nako. Huwag kayong... Doon na lang ang deal natin. Total, it's a mechanical yan under the law talagang constitution. Buksan mo yan. Integrity of the lower house under strict adherence to the law. Pag hindi ninyo nasunod yung integrity and strict adherence to the law, I will ask you to resign also. Ako sigurado 100%. Si Romualdez may tama na. Galing ako dyan Tingnan natin kung magkano ang pera niya. Para... So your challenge, Mayor, is to just open the books. Open the book so that this to support the speaker who transformed it into one of the nation's most respectable institution. Well, did yung media, yung free press noon, kailang pa ba itong Congress naging respectable? Kaninong watch? Anong speaker? Sino speaker? Ang palagay ko noon, ang pinaka-honest na si pastor? Speaker Laurel. Noong unang panahon. Hindi si Doy yung kapatid. Hindi si Doy yung isa. Jose siguro yun. Yung panahon na masasabi ko pa. Pero kayo mga amen. Huwag na tayo magbulahan. You have to defend it because your life is also at stake. Your political life is at stake. No money, no winning, no job. Ganon talaga yan. Huwag na tayong magbulahan. Galing ako dyan. Hindi lang galing sa Congress kayo, Mayor, kundi naging presidente pa kayo. Kaya yung presidente ako, buksan ninyo. Tingnan ninyo. Ang discretionary fund, tingnan ninyo kung sinong nakinabang. Kasi, Mayor, yan din ang hamon nitong mga tatlong leftist, no? Na gusto daw nilang pabuksan yung pati Davao, kinalkal na nila yung discretionary fund daw mula noong anong taon nito, 2016 o ano yan, para buksan daw. Kaya itong hamon na ito, tinanggap na ninyo ngayon
Sige, buksan ninyo. Call. Oh. Buksan ninyo yung mayorship days ko. Tignan ninyo nung ginasto ko at tignan ninyo ano ang achievement ko. So many years that I've been there, and look at Davao now. Walang insurgency, walang criminality, walang droga. So, Mayor, kung tanggapin nila yung hamon nyo na buksan itong mga libro, they have to really inform the public about it. Yes. Kasi nasa konstitusyon yan, di ba? Mas gusto ko nga, mauna ako. Tapos sa inyo. Sige. Pero mo kaya tayong tinatago, if there are skeletons in the closet, my God, open it up and let it crumble. So, yung GOA Mayor ang mag-open ito, yung Government Auditing Office Yung COA talaga, it's COA. it's a constitutional mandate, Pastor. of the COA. No. Pero baski sinong tanungin mo, kayong mga Pilipino, huwag ninyong lokohin ang sarili ninyo. Magtanong kayo, kayong mga Pilipino. Yung may alam sa gobyerno, tignan niyo kung ino-audit ba yung Congress. Ino-audit yan, pero wala, kung ano lang nailagay dyan, walang question. No hino ka. And compare it to yours who have been there for so many years, wallowing in the filth of money and just keeping your silence until now. The best way is to now, pagka hindi nila ang COA nag-resist, then I would call upon the military to help me persuade COA to open up the books. The president down, pati ang military, buksan ninyo. Kayo mga military, kawawa. Sus Marisep, makita mo na yung Congress na kung paano nila pinagbibigay yung pera tapos mga sundalo na matay dyan. Minsan walang medisina, walang... At paano ko ginawa sa aking panahon yung mga sundalo na sugatan at namatay. Paano ko kayo kinopkop, minahal. So this time, maghingi ako na to. Huwag tayong magsira ng gobyerno. Hindi kudeta. But just help me pressure government agencies having to do with the examination of documents relating expenses ng ating bayan, gobyerno ng ating bayan. Yan lang naman. I am not asking magporma kayo dyan sa no. Walang pressure. Alam mo kasi military pati police, walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Papaano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead. Nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila, nabili lahat. Pati media, tahimik. Wala ka ba rin eh? Puro praises or tahimik. Have you not noticed that?
Is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya maingay. May chatter. Ngayon, wala. Katakataka, Mayor, kasi itong CPP and PNDF, kahit sino pang administrasyon, maingay yan. Oh, You're right in what you're saying. Ngayon, tahimik. tahimik. Bakit? Mga komunista, tahimik. Wala namang komunista. Wala namang komunista. Hindi ako komunista pero hindi ako tatahimik. I am just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. I do not want the military to go to a coup d'etat. I'm just asking the military to help me pressure COA kaya hindi ko kaya na eh. Unless maybe I become a senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo ko ng bibirahin. Diyan tayo mag-litsi-litsi na. Well, nabanggit naman ni Mayor ang baka maging senador siya. So, mag-survey nitong SMNI ngayon sa gikan sa masa para sa masa. Oo, hindi. Pulso ng bayan. Lagay ninyo basahin natin. Sige, pasimula na tayo ngayon. Well, nandito pa yung gikan sa masa para sa masa. Ako, Pastor, ganito. Si Gloria Arroyo, in the presence of Soto, but it was not, that was not the intention of his visit to me, another one. So nag-abot kaming tatlo, at si Bong, at mayroon pang ibang officials. Diyan sa San Juan, sa restaurant, ang Emperor, kasi yan ang restaurant ko. Malapit kasi kami dyan yung kondo ko. Tinitirahan ng mga apo ko na nag-aaral dyan. One day, nagkita kami doon. It was Gloria Macapagal Arroyo. President Arroyo said that I'm asking you to run for senator. Ang sagot ko sa kanya, ma'am, magandang offer yan. Pero matanda na ako, pagod na talaga ako. As in, pagod. Sabi niya, sige lang, wala kong gawin senador. Baski na mamahiya man ako sa tao na kung senador ako, hindi ako mag-report doon araw-araw, mag-opisina, pakita ko yung sweldo ko, kinukuha ko. Hindi, ano yan, pahinga ka, pero hindi naman kailangan ganun. Sabi ko, i-consulta ko muna ang pamilya ko. Pag uwi ko dito sa Davao, kinonsulta ko na kaagad mga anak ko. Ang una talagang ayaw, of course, itong mga anak kong Inday, pati si Pulong. Kasi basti kasi naawa na sila sa akin. They pity me because I am really old. And I should rest at this time. By this time, dapat wala na akong worries about anything. Paikot-ikot ako. Dumating si Pastor. Pastor wants me to run. Sabi ko, Pastor, I'm just putting it on the table muna. Pag-isipan ko pa. I will again consult my children. The four of them, yung three sa first wife, yung second wife ko isa, talagang ayaw. Ito si yung youngest, nakita na niya na how I have
progressively nagtanda sa trabaho, especially after the president. Yung stress ko sa pagka-presidente ko, Pastor, lumabas talaga ngayon. Nandisgrasya pa ako sa motor doon, lalo na ako nagkaroon ng limb, pati imbalance. Pero be that as it may, that's life. I will... Talagang magtatrabaho kayo? Bakit ka magsabi, magtatrabaho lang kami dito? Anong klaseng sagot yan? Ang the right answer is, look, I am busy working. I'm working my ass to death here. I do not want to hear you. Ano? Sabihin mo, nagtatrabaho lang kami dito. Bakit anong gawin mo? Anong gawin mo sa opisina? Katawag ka ng babae? Ikot-ikot mo dyan sa mga kwarto mo? Kornem naman. Ano ba ang asawa mo? I've not heard anything, maganda asawa mo. Ikaw, kaibigan tayo. Dikit-dikit ka noon kasi para kay Bongbong. Magpinsan kayo. Pinaintindihan ko. Magkaibigan tayo. Pero ilagay ninyo sa pwesto yung ninyo. Dapat ninyong gawin. Bakit ninyo ganunin? Why do you have to embarrass people? Total nandyan naman talaga sa amin yan. Sanay kami. Nandyan yan nung mayor siya. Nandyan ako nung mayor ako. But look what we have, what we produce for the people. Yan ang tandaan ninyo kayong mga taga Maynila. Mas maganda ang Davao kaysa inyo. Punta kayo dito. May makita ba kayong basura dyan? May mga daan ba dito na puro bulok? Sige na, punta kayo dito. Dito namin binuhos ang pagod namin. We kept at bay yung mga kalaban natin na mga komunista ng soya. Bili-bili ko. Bili ka dito ba? May makita kayo, may produkto kami. At may makita kami. Wala kaming mga mansyon kagaya ninyo. Huwag na tayo magbulan. Lifestyle check. Okay. Let the military do it. Para walang ang asahan mo dito, military. Kaya the military, since I am asking illegitimate help, hindi naman ito I am not, it's not a coup d'etat. I do not like that. Pressure lang ninyo. Kung ayaw ninyo ng public, if you are not really ready to go public, do it by whisper. Sabihin ninyo sa kuha na i-audit yan, kaya pati kami dito interesado. Diyan ninyo makita, military pati police, paano kayo dinala ng gobyerno up to this time. Sa karaming pera, tapos itong pensyon, I doubled your salary. Panahon ko, for the first time ever, panahon ko, sinabi ko sa kampanya, hindi dahil gusto kong
manalo na butuhan ninyo ako. No. Ito as a matter of principle kasi nakikita ko yung police ko na mayor ako. Nahirap. No, Mayor. Katira pa sa squatter ang iba. Wala nang pagkain sa kaliit ng sweldo. So I doubled it. Ngayon kayo, sa Congress, whoever is that idiot, pinapabayad kayo, dahan-dahan, you have to contribute. Kunin doon sa Pension. sweldo ninyo na dinublik. Dinublik ko na nga eh. Ngayon kukunin pa sa inyo. Dinayang hindi ako tatakbo ng presidente. Pero sige. Mga congressman, sige na, ginabulungan mo na. Ito naman mga congressman, kayo mga Pilipino, sige. Tignan ninyo mga congressman. Ito congressman ha. Marami diyang congressman. Nakita ko talaga mata ko. Itong mga party list ng mga komunista. Nag-umpisa ito na tamaraw. Tamaraw talaga. Tamaraw. Sasakyan. Yung iba naglalakad. Nagtataksi lang. Tapos, member ng Congress, kasi party list. Party list naman, if you have if a sufficient number, you order. That is the lousiest job of a constitutional body ever. Kung yung kay Cory, ano yan eh, pagkabugok naman yung mga tao na yun eh. Tingnan mo, sino nakikinabang sa party list? Yung mga mayaman, at yung mga gangster. Yung PA. Tingnan mo ano nagawa. Ngayon, combine yan sila to attack. Well, asawa ng Diyos. Kami, nangailangan ng pera para mabuhay. Pero ako, ipag-anak ko, mga anak ko, magnakaw ng pera sa gobyerno. Dahil namin ginagawa yan because we had the confidence of the Filipinos. Hindi naman kami natatalo. Ako, wala akong talo. How many years Never once. na politiko ako? Wala akong talo. Presidente ako. Paglabas, sus Maria Jose. Wala kayong makita. Bahay ko. Nandyan. Dunya Luisa. Sana yung picture ng bahay ko. Gusto ko makita. Bahay ko. Nandyan ba? That is the house of the former president. Yan pa rin. Kahit nung mayor siya. Lumabas ako for president. Lumabas ako dyan, patong Manila. Umuwi ako dyan. Ngayon nandyan na ako. Ang iba mayor lang, pero mga mansyon ng bahay. Lahat ng congressman. Lalo na kung nag-congressman o kaya nag-senador o kaya nasa higher office. Ay nako. Ako lang pastor ang presidente ng Pilipinas na walang bahay sa Maynila. Wala akong matirahan na bahay doon ako as president. Hotel. Barato na hotel. Hindi yung 5-star. Ano ito, bang general? 2-star, 1-star lang ako. That's why mayor. May linis na banyo, especially banyo, malinis ang kwarto. That's why ang public trust ng tao nasa iyo, because public office is a public trust. And public trust cannot be without money. And ikaw talagang nakita na uliran
na tagapamuno hanggang sa pinakamataas na posisyon na where all the temptations, the big temptations are found. But you remain in your integrity and honesty in dealing with the people's money. That cannot be hidden. Hindi matatago yan. That's why you can speak boldly about it. Kaya nakikinig ang tao sa iyo. COA Commission on Audit do what is demanded of you by law, by the Constitution. And we are asking it, the people, na gawin ninyo para matahimik ang bayan. You know, I think this is very timely because they were ganging up on Vice President Sara, whose legitimate request is to really help in the education department. Gamitin niya yun. They gang up on her in the guise na they're trying to find out any fault sa kanyang confidential fund. Knowing nasa administrasyon siya. And they were not supposed to do that to her. And we know her integrity. We are vouching for her. Pero ang layunin talaga, sirain siya. Sirain siya, pabagsakin siya. In the guise na tinitingnan ko kung ano. Now, pumutok na sa inyong harapan ang malaking volcano. Kung mag-audit kayo ng isang vice president, kayo na talaga lahat. Yun ang sabi ng ating former na Pangulo. Just open the books. That's it. So the people may know that all government officials are transparent. Kaya inaamon na nga kayo, pati sa kanya, nung sa una pa. Which is a very transparent challenge to all. Thank you for Mayor. Unahin na nila ako, pati kay Sara. Make it a priority. And COA should come up with a public statement to this challenge. I am not asking you, COA. I am challenging you to initiate the opening of all records of the government, especially the finance side of it. Sana ninyo para malaman natin. Or I will go to the Supreme Court or on the Ombudsman. Sabihin ko sa inyo, Ombudsman, kindly tell them that there is a constitutional mandate there. And there is a Filipino citizen asking to be guided by what the books are all about the finances of the government. Yes, Mayor. So it's not only we, the Congress, but we, the people. Because we are taxpayers also. Thank you, Mayor. Sir, second thought ko, magtagal tayo dito. Wala namang kwenta talaga ito. The last niyan is there was a criticism, there was an outcry in Congress, naturally. Itong mga as institution daw, tapos also criticizing me. Then now, mayroon tayong third. Opening up. Wag na tayong magdebate. Just open the book. No more talk. No more talk. Show us where the money is and how it was spent. By all. By all. Kami, ako,
Wow. Congress. Good. Makikita ninyo, my dear countrymen, makikita ninyo and to the horror of the military, nagkulang-kulang ang pera. Pati yung pensyon ninyo na binigay ko, yung pera ko, sildo ninyo, dinoble ko. Ngayon kunin pa para sa pensyon ninyo. Ayaw magbigay, iba yung pensyon. Hindi yung pera na kukunin yung... Ako, iligay ko sa military, hindi ano. A little pressure. Total, we are a democratic process. Everybody can exert pressure on government to do what is right and just, fair. Ganun lang. I'm not starting the military to revolt or kudeta, hindi yan. Siguro, pag nakita ninyo ngayon, if you now see how the money was spent wantonly by Congress, then maybe it's your decision. Tignan mo muna what the mess is all about. Hindi na ako mag-udyok sa inyo o wala akong gawin. Para baka ako makulong pa ako. Problema, makulong ako, kayo pa ang magwardya sa akin. Loko na. Pero kayo, tignan ninyo how you suffered all these years and how Congress wallowed itself with the money of the people. Hindi lang ito ngayon. Pati yun sa panahon ko. But not that much. Villar was a very mayaman. And he was a sensible person. Iba, wala na. Bahala ka dyan. Basta tignan lang ninyo. Well, especially the military. Kasi ngayon kukunin pa yung sildo na binigay ko na kinukulit pang kunin uli. Naku. Binigay na yan tapos kunin. Sir, may tatanong ako kasi yung Makabayan Block, they recently filed a resolution, House Resolution 756. And in this resolution, what they're asking for is i-revoke ng Anti-Terrorism Council ang terrorist designation sa CPP, NPA, NDF, and also again the resumption of peace talks. So in other words, ayaw nilang patawag na terrorist organization ang isang organisasyon na na-designate na ng Anti-Terrorism Council as a terrorist organization. And in my mind, they are revealing themselves. Very obvious. Kasi ano ba yung terrorist organization na ito? Ilan na ba napatay nito? Di ba, Mayor? No, so, pwede po ba, sir, no, na gamitin itong resolution ito, itong House resolution na ito as proof, no, when we go to the Anti-Terrorism Council to ask that they designate as terrorist individuals. The only authors to this are once again the CPP, NPA, NDF party lists in Congress. This is Arlene Brosas of Gabriela, Raul Manuel of Kabataan Party List, and Franz Castro of the Alliance of Concerned Teachers. So once again, they are revealing who they are, because what is the CPP, NPA, NDF? Diba? So sa madaling salita, Mayor, ang ginagawa nila, binababoy nila ang ating demokrasya. Binababoy nila ang Kongreso, no, na ginagamit ang mga batas natin para bigyan ng proteksyon ang isang organisasyon na nagdulot ng walang ibinigay na
na kabutihan sa bansa, kundi puro kahirapan, at gusto nila i-revoke. So halatang halata kung sino sila, Mayor, no? So maari po ba, sir, gamitin itong House resolution na ito bilang patunay kung sino itong mga ito sa Kongreso, at gawin yon as a recommendation that they be designated, these three in Congress who are protecting, obviously, a terrorist organization? Pwede ba yun, Mayor? No, they cannot use that piece of paper to change everything of what we presently have, the overview of everything. A terrorist is a terrorist. A terrorist is a communist. A communist can be is a woman or a man or with pretended ambience, living in a outside world, kunwari, but deep inside, they are really communist or leftist na kalaban ng gobyerno, whose ultimate objective is to overthrow the government. Ngayon, yung mga purma na yan, pumasok sila, yung hardcore, yung nasa bukid, nagdadala ng baril, yung mga lieutenants, mga commanders, pati yung mga nasa baba, ang tawag nila, nagpaligal. Ang status is parang nagpaligal. Yung iba, pumasok sa Kongreso. Kasi dahil inamend ni Cory yung Constitution and provided party list. May partido ka, ang boto is not universal in the Pilipinas. Kung makagarner ka lang ng mga 300 something or 200 more than 200 something, representante ka na. Nag-create ito sila ng mga political parties, party list. Kaya yung mga yan na nanalo, nandyan ngayon sa Kongreso. Kaya anything na hingiin ng military o sino mang interesadong labanan ang komunista on all fronts, whether in the educational field, scientific field, or nandito sa whatever, civilian sector o civil society. Labanan natin yan sila kasi pumapasok sila. But the ultimate aim is really to destroy the nation and overthrow the government. Kaya yung mga yan, sabihin ko yung intelligence man sa military, ibigay yan because they are communists. Ngayon, minsan pumupunta ng bukid, nag-i-exposure yan eh. Pumunta ng bukid, kunwari, mag-observa doon. Marami, ilang beses na ako dito. Punta yan sila sa bukid. Yung nasa underground nasa urban. Yan sila, mga leader. Kita mo yung nag-surrender? Yung the latest batch of the surrenderers, puro may utak, puro magagandang babae. Puro may utak, manghinayang ka. Summa cum laude. Kaya sabi ko, saan kumukuha ang komunista ng sundalo? Kinukuha nila yung ubay utak, yung may at least may common sense. Niluluto nila hanggang saan sila kumukuha? Karamihan, estudyante. Ayaw ko kung pinawala si Index. Sabi ko, padawala. Huwag mong pilitin.
You strengthen the PMT and ROTC para i-control yung mga tao na yan kung sino. At least sa eskwelahan pa lang, identified na sila. At least doon may kalaban pa sila. Pero ayaw maniwala ng Congress. Ay, okay. Bahala kayo. Sabi ko, kay Inday, bitawan mo yan. Di mo kailangan yun. Ilang milyon na hawakan mo, peace and order fund. Davao, well spent. Mayroon naman tayong ipakita tayong mga Duterte, anong binigay namin sa Pilipinas. We gave you sa junction ito noon ng MI, MN, in PA. We made it a beautiful city because we simply told our enemies that we love them, that we do not hate them, that we can exist together by just loving at sharing. Yun ang millions of fans na dinududa nila na kinuha namin, binulusan namin. Ang ayaw ko dyan kasi, hindi ako nagalit dyan sa by itself yung confidential funds. Itong members of Congress na dyan sa left. Hindi nila alam na marami akong kaibigan dyan. Galing congressman ako eh. Pati yung mga empleyado. Pero sabi nanakawin lang yan, binubulsa lang yan. Kailan pa kami nagbulsa ng gobyerno? Dumaan ako ng presidente. Sana may mansyon ako dito bago mauwi ng Davao. Wala nga akong bahay dito eh. I'm the only president to walang bahay. Wala talaga. Lahat naman yung congressman na yan, mga mansyon na yan, may bahay na yan. Pumasok yan sa politika, barong yung medyo in tatter. Kita alam ko ba yung mga yung talagang mga communist front. Yung mga congressman nila noon, ang sapatos, wala pang liston. Putol-putol. After 3 years, Mercedes-Benz, maganda na ang barong, doon na sa, yung mabili mo na sa mga tesoro na gano'n na barong. Hindi ako nag-advertise dahil kay Bong. Naka-Amerikana na, nakapag-abroad na ang mga Yung mga tamaraw, sasakyan nila noon mayo. tamaraw. Kung hindi yung SUV na malalaki, bulahin ninyo ako. Nakita ko with my own eyes. Hindi, alam mo, hindi ako, kayo mga Pilipino, hindi ako nagbubula. Hindi, ayaw ko rin mamakak. Makak sa Tagalog. Dungaling, wala akong obligasyon sa Bible o sa sa Philippine Constitution. Wala akong sinabi na hindi ka kailangan, hindi ka kailangan magsalita maski mali. Kung mali sa inyong pagtingin ninyo sa salita ko, bahala kayo. Basta dyan ang totoo. Kung ayaw ninyong maniwala, magpakamatay na kayo in sorrow. Inyong konsumisyon yan, hindi amin. Hindi mo kami nagnakaw. Kaya ang ayaw ko doon sa anak ko, kaya ako napilitan matagal ako nag-tahimik. Yung bang sa mga newspaper na naglabasa na quote na ito, quoted ito si Kung kasi, wala, ibubulsa lang yan, nanakawin nila. Ako, presidente, tanungin mo yung baski sinong empleyado dyan. Magtanong ka lang ni isang empleyado sa Office of the President, sa labas, sa clerk dyan. Tanungin mo lang sila kung naghawak ba ako ni 10 piso dyan. Na nagpirma ako dyan ng para pang
Wala akong incidental expenses. Merienda ako na. Sabagay, libre naman. Ko, sweldo lang. Sweldo lang. Okay. Kaya, itong mahirap kasi puro sa karami ng tulisan dito sa Pilipinas, Pastor. Akala nila lahat tulisan na. Oh. Kaya Yan ang umpisa ng sana all. sana all. Mayor, may follow-up ako. Okay, Mayor. Ang sunod na magtatanong ay si Hannah Jane Sancho. Hannah Jane, come in. Si dating Senator Antonio Trillanes na kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon na hayaan po daw yung International Criminal Court na imbestigahan ng umano'y extrajudicial killing under your administration kung talagang nagkaroon po ba daw ng crime against humanity. Ano pong masasabi niyo dito po at Mayor? Alam mo, Trillanes, dalawang tao lang sa mundo eh. Yung tao na walang prinsipyo. Palutang-lutang lang at yung tao may prinsipyo. Ikaw, wala kang prinsipyo. Kung saan-saan ka lang nagpunta. Kung ano-anong kausa pinapasukan mo. You do not have the simple lang yan, prinsipyo. Pag wala kang prinsipyo ka sa tao, in the eyes of the public, you're That's true. nothing but harapin mo ako, tuhan mo ako sa Davao, basi natulog ako, sabihin mo, gisingin ako. Magharap tayo. Medyo napataas ang ng ating Gabi, Mayor. Mayor, alam po namin na ilang beses nyo na pong ipaniliwanag ang kahalagahan po ng confidential funds. Pero itong mga makakaliwang grupo sa Kamara ay pilit pa rin pong naghahanap ng butas o ng mali. Especially kamakailan lang, Mayor, noong October 14 to be exact, inihain po ng mga grupong ito, kabilang na dyan yung Kabataan, ACT Teachers, and Gabriela, itong House Resolution 1361 kung saan pinaiimbestigahan po nila, Mayor, sa House Committees on Good Government and Public Accountability, on Public Accounts, and on Local Government ang 2.697 billion pesos na confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang sa kasalukuyang taon. Mayor, ano po ang masasabi ninyo dito sa hakbang na ginawa ng makakaliwang grupo dito po sa Kamara? Alam mo, kasali yan sa bilihan eh. Sila. Yung pag-surrender nila, yung kasama nila, kasali yan. Kasali yan sa mga 200 o 200 million na dinadaldal ninyo. So I wanted Davao to be peaceful. Para yung next generation, maganda ng buhay nila, maagaan. Wala nang gulo. yes, Mayor. Sino ang nagbigay sa mga nasugatan mga sundalo? Ang binibigay, kahoy. Panahon ko sa lahat, prosthetics. Lahat. Kaya makalakad na, makaakyat na, makatakbo na. Magtanong ka ng mga sundalo. Magtanong ka ng isang sundalo. Wag ka nang umabot ng general. Ako lang ang nagsabi sa panahon ko, yung kamay mo makagalaw ka pa at makabaril ka pa at makatakbo ka. Ilang sundalo namatay. Ilang pamilya na walaan ng tatay. Bilangin nga ninyo.
Maraming salamat po. We have to, I'm sorry, but we have to move on to Oh, Mayor. topic of We are on time, pero may mga reaksyon na dito sa tinanong natin kanina. Payag ba kayo na tumakbong senador si former President Duterte? Eto, si Juan, may mga reaksyon Yes ng po, tao Pastor. dyan sa iyo, no? Yes, Pwede Pastor. basahin ni Cathy. Yes po. Basahin mo, Cathy. Opo, Pastor. Meron po tayo sa ginawa po nating online survey kanina kung payag ba ang publiko na tumakbong senador si former President Duterte. Narito pong ilang komento, Mayor, Pastor. Galing po kay Susan Martinez, liquidation na yes. Galing naman po kay Juan Ernesto Balbaro Fulia, Kongreso po sana para mabantayan yan si Romualdez and friends niya na mga makakaliwang grupo. Ayon naman po kay Judy Barquilla, no, President na lang rin po pero wag na. Mas malaya si Tatay Digong as an ordinary citizen. Galing naman po kay Inday Ge, yes na yes. Kahit old na si FPRRD, marami pa yang magagawa para sa bayan. Puno ng tambaloslos. Galing naman po, Mayor. may I react? Alam mo, gusto ko, kasi fancy na baka. Pero ang problema, ang anak ko, si Inday, si Pulong, si Baste, pati si ang aking youngest na sa second wife ko. Yan yung nanay, oh. Ayaw. Yung mga ibang tao, former wife, baski ito si Lito, they can give the advice, but ang importante sa akin, yung sentimento ng anak niya, hindi siya. That's the rule of my life. Anak lang. Yan lang man ang dugo ko. Ayaw nila. Kasi dapat magpahinga na daw ako. Tsaka paano kasi na patumba sa motor, wala na talaga ako. Hindi ka na ako makamotor. Hindi na ako makalakad ng straight. Baka pagtawanan lang ako dyan sa Congress. Baka lang. Pero if there are compelling reasons, wala kasing oposisyon ngayon. Yan ang problema eh. Walang oposisyon ngayon. Tahimik lahat. Tahimik ang media, tahimik ang radyo. Walang nagkikriticize. Mali man o hindi. Nobody's pointing at somebody or something which is not right or not good for the Filipinos. Not necessarily the President. Kaawa naman si Margo. Yung mga tao sa baba, their actuations, the way they perform their duties, wala yan. Sa mga driver na pinapaasa araw-araw, puputok itong walang control. Sabi, maghurmentado ka, sige, magpatay ka muna ng ilan. Bago ka sabihin, sige, hulihin mo nga. Ayaw nila marinig yung patayan. Ako ayaw ko rin kasi minsan pangyabang na yan eh. Pero alam mo, Pilipino, mamatay lahat eh. I'm very conscious of that. Why should be I afraid to? Kung anong dapat gawin ko.
trabaho ko man o talagang I know that one day I will go. Salamat po, Mayor. Meron pa, Kati. Opo. sige. Ipagpatuloy lang po natin, Mayor, Pastor, yung ilan pa pong mga komento dito. Galing kay Tiny Pop, for President na lang, the best. Galing naman po kay Eddie Emperador, ayaw President dapat para malinis ulit ang hanay ng mga anay at buwayan ng lipunan. Samantala, galing naman po ito kay Vico. Kung si tatay naman po ay makakatulong sa ating mahal na inang bayan at sa lahat ng mga lehitimong mamamayan sa lahat ng isla ng ating mahal na inang bayan, bakit hindi? Suportahan natin. At galing po kay Ryan SV, Father and Daughter Duterte for 2028. Huwag naman kasi hindi na ako magkatakbo ng presidente, which would mean that I will be running for vice. Pag na-vice president ako, baka ipakidnap ko yan si Inday para ako na lang ang presidente. Padala ko yan sa Cuba. Kaya ko na talaga. Pagod na rin ako. Pero sabi ko, It's not close, Mayor. I'm not giving the final word on it. It's really, alam mo totoo, it all depends on the Almighty. Yes. Kasi malaman mo naman na yung the message is hindi galing yung ambisyon mo. Yes. Walang ambisyon. It to serve. comes to you in a dream or parang, para sa akin, para sa ako. Yes, Mayor. Pastor was able to foretell the event that happened sa presidency ko about 18 years before. Pati ako nagulat talaga niya. Kaya sabi ko, maniwala mo kayo hindi, you better stick with Pastor. If you really want to gain some spiritual grace. Sinabi talaga niya, presidente ka. Sa golf course kami. Pagbaba ko, naglalaro na sila. Humabol na lang ako. Siya ay nag-helicopter galing ako bukid. Padadala ko yung club ko. Tapos pagpatapas, naghingi ako ng time out. Usap kami. So, alam mo, Mayor, maging presidente ka ng Pilipinas. Kaya ako naniniwala. Ngayon, baski ngayon, sabi ni Pastor, mag-presidente Against any member of the House of the institution itself. May we have your response to this, Mayor? I cannot destroy the institution, but I can destroy the persons running the institution. Kaya yan ang tandaan. It is not really destroying. You cannot destroy Congress. Hindi naman lahat dyan bata ni Romualdez. I'm sure yung mga taga-Davao na congressman, hindi, bata ni Romualdez yan, pero pa Romualdez lang. Kasi yung hanap buhay nila nandyan sa speaker. Pero ikaw ang speaker, secretary, wag kita makita na kumuton ko na imong baba. You translate my word. Another one, Mayor. Mayor, two more witnesses have recanted their testimonies against former Senator Leila de Lima in her drug charge. Dismissed Police Inspector Rodolfo Magleo and former PO3 Nonito Arile in their letter on Thursday, October 12 said
they retracted for several reasons with the primordial objective to help you both to be set free together with your fellow co-accused. What is your comment on this, Mayor? Well, in the first place, Pastor, it could not really be lying, those statements nila. If they were contained in their affidavit and sworn to, they can be sued for perjury. Dapat ang nag-recant, Pastor. Nabili na kasi yan. So, the best way to deal with them is to file a case of perjury against them. Perjury charges. Another one, Mayor. Good evening, Mayor. Mayor, Russian President Vladimir Putin is set to meet with President Xi Jinping as he attends the Belt and Road Forum in Beijing on October 17 to 18. Putin is seen as bolstering ties with Xi, with their countries being the United States' two biggest strategic competitors. Does the timing of the visit have to do with the ongoing war between Israel and Palestine? Is it also high time for the Philippines mayor to join in this international fora? Well, one is that I think they are deliberately meeting each other for no other reason but to talk about the present environment, the present situation, or the world as is. Now, itong whatever they decide on, and it will create a more adversarial happening or an event for the world. The Philippines, whether we like it or not, will be dragged into the fight. But I hope that if ang alas ko na lang dito, if our Muslim brothers and sisters will understand the situation, na we do not have to go to kill each other in order to show our sentiments where we reside in the ongoing conflict. Hindi mo kailangan magpatayan tayo. It's not necessary, and it would not do good for the Muslim Filipinos to fight. Hindi naman tayo kami mga Kristanos natin sa gobyerno, pati ako nung presidente, we never sided with anybody. We are not saying that we love the Israelites more than the Muslims. We have been neutral. Kasi may pamilya ako na Muslim. I have many grandchildren who are Muslims. So I cannot afford really to be... neutral tayo. But alam mo kasi, pagdating ng panahon, I have to decide, and my decision would always be, ano ang tama. Dalawa lang yan. When you sit down and come to think about it, then you start to sort out what is really wrong and how much is right and how wrong it is on the other side. And if you have the decision, meron ka ng Ako, I stand for what is right. Pero anyway, Pastor, hindi naman ako presidente, so wala na akong tao. Ang tao ko yung babae na yan. Galing yung Manila. Siguro akala niya hindi pa ako mag-uwi.
Galing airport dyan, nag-ikot na lang. Umupo dyan. Pauwiin mo na ako, no? Ha?